Marky, mag-rate ka naman ng mga luncheon meat, yung chicken. Wow! Sana may paambag kasi medyo mahal to So, shout out sa team ko. Salamat at tinulungan niyo ako bumili. Sila ang namili nito. Kasi just to share guys, pag ako ang namimili nito, kung saan nagpupunta kasi minsan kulang sa mga groceries. So, sila ang tumulong sa akin. And talagang kami bumili nito isa-isa. So, again, this is not a sponsored video. Kami ang gumagastos. Lalo na, alam kong na-miss niyo tong rating natin. So, ito na siya. Ayan na siya. So, ilalagay ko na lang sa screen yung mga presyo nito and yung ilang grams para ma-decide nyo kung ano sa inyo ang pinaka-affordable and sulit. So, same mechanics, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa brand. So, samahan nyo ako, lutuin natin ito isa-isa. Let's go! Let's start dito sa Hansung Luncheon Meat Chicken Flavor. Nasa 90 pesos lang to. Oh, dali Siksik. Wow, laki. Dalawang slice lang kasi hindi ko makakainin ito lahat. Yung generous cut ng... Next natin is yung lote. Lote ng bahay nyo. Korean brand siya. And nung pandemic ko lang din nalaman ito Nakalimutan ko na presyo nito. Nasa 120? Hindi ko alam. Basta lalagay na lang ng editor ko sa screen tayo mag-away-away. Kaya yung itsura niya. Ay, mas mas smooth siya. Yung kanina medyo dense talaga siya. Ito parang unlight niya lang. Well, in fairness. Next natin is Keigo. Ito ata yung sa Dali, no? So, yung sa team ko nga, sabihin niyo ko sa inyo nga binili ito. Ito naman, para siyang mas dark and peachy ang kulay niya compared dun sa dalawang nauna kanina. Next naman is yung Liberty. Ito, medyo napipi yung kan. Ito, parang hindi siya ganun ka-even or dahil napipi siya. Ay, parang yung texture ng ng cake, ng lote. Pero ito parang ang pansin ko sa kanya, hindi siya ganun ka-intact. Tapos parang siyang liver spread yung texture niya. Ngayon ko lang nakita itong brand na to. Next naman is Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat. Woo! Hirap. Tigas. Sakit. Ito naman parang anemic. Chicken siya ang mukhang chicken. Kasi di ba usually yung chicken lighter. At saka mas mabilis siyang lumabas. Gusto nyo ba yun? Mabilis lumabas. Medyo whitish na siya, na pinkish. Siyang putla, parang anemic na luncheon meat. And meron tayong Argentina. Wow, parang sponsored yung boses. Ayan siya, ulit. Meron siyang Argentina. Sponsored yan. Ayan. Never ako kinuha ng brand na to. Nakakairita. Project ka naman. Ito orange. Orange ang itsura niya. May mga shreds pa siya ng meat. Ooh. Next naman is itong Bristol brand. Hindi ko lang nakita ito. Uy, sana wag mabati. Uy, hindi pa ako nagkakamali sa pagbubukas nito. Kasi lagi ako yung natatanggalan nito Ang ganda ng color nito. Mas gusto ko yung ganitong kulay ng luncheon meat. Hinihintay mo lumabas. Ayun. Yan siya. Ito naman, parang purong extenders. Parang siyang puro flour na napaka-smooth, parang wala nang laman, parang peke. Alam mo yung naka-filter. Yan siya. And ang aking bias is spam. Lakas makamayaman, naka-spam si Akla. Hala, ito kulay niya. Itong pinaka-anemic sa lahat. Kumbaga stage, na siya. Ay, ito ang dali. Parang perfect yung kan. Katawa ko yung kulay. Yan daw, may mga shreds pa ng chicken ako nakikita. First natin, Hansung! Para sa YouTube, kaya kayo mo yung ko. Tagal. Yan! And, ayan na siya. Next naman is yung Bristol. Ito yung sinabi ko walang pores. Ang tagal. Kakalagay lang. Next natin is spam. Alam mo, pagsabay-sabayin ko na kaya. Spam. At wala kayong magagawa. Ang tagal. Isasabay ko na kay Liberty. Isalabay ko na kay Liberty, ha. Pare-pares lang naman tsura ng mga yan. Sayang oras. O, sasabay ko pa. Kaya pa. Isasabay ko kay Lotte. Guys, let me know kung tama, ha. Nakakalimutan ko ito mamaya. Then, isasabay ko na rin si Keigo. Mas maganda tingnan, hindi tayo naglolokohan. Umikot, nalito. Hindi, ganyan. So, again, Spam, Liberty, Lotte, and Keigo. Spam.
Di bakla. Bakla ka ba? Pre, sutukan na lang ah. Bakla. Uy, buti nakalayo ako. Akala mo ah. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y Mas matagal pala maluto pag kasama-sama sila. Kaya ang tip kung paano hindi umikot-ikot ang induction. Naka-induction, sa mga naka-induction dyan, matikot kong height. Ay, mas mabilis maluluto si Liberty. OA ang OA! Para sa itsura, huwag ka pakita sa inyo. Alam niyo may itsura ng spam na, na luncheon meat na luto, di ba? Go! Ang pansin ko sa kanila, iba-iba silang color even after the frying. Ano kaya mapakulay nila? Lotte! Tapos na. And si Kigo, pinakanog-nog. Kigo! Ito na rin ulam namin. Dala-dala lang ginagamit ko kasi sayang, be. Nakamulutuin ko lahat. Diyos ko. Next naman is Argentina. Last two na lang tayo, di ba? Minsan gagamitin natin ang brain cells natin. Argentina yung lighter. Ay, ito pinakamaputi. Isa mo pinakamaputi. Royal Smokehouse. hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y Mapagod na ako. Pag ako nagluluto usually ng ganito, no itakip. Kasi nga malagi may splatter ng oil. Eh syempre, nanonood kayo, nakikinood na lang kayo, kaya hinahayaan kong magbukas siya magtalsik-talsikan. Mga naglilinis, puro kayo request, alam kayo ang bag, hinahina ng kita sa Facebook, buti pa sa YouTube. Hello po mga taga-YouTube. Kayo ba, nung gusto niyo luto sa luncheon meat? Kasi ako, gusto ko yung ma-fry lang yung taas, kaya ako laging naka-high heat kasi gusto ko yung tostado yung labas, pero malambot pa rin yung loob. Sa akin lang yun. And kunin na natin, Argentina, and then sis, Royal Smokehouse. Ngayon, i-rate na natin. Let's go! And, ayan na. Feeling ko naman hindi maghahawa-hawa yung lasa niya. I hope. May magko-comment naman dyan. Sana inisa-isa mo. Halika dito, ikaw magluto para sa akin. Charot lang. And kanina ko pa iniinom to, La Beauty. Support tayo kay mami ko. It's a fiber drink para mag-add ng fiber sa diet nyo. 49 lang isang pirasong sachet. Bibili mo siya 15 minutes bago ka kumain. Ininom ko siya, ginawa ko siyang dessert. Ewan ko ba tama ginagawa ko. Pero maganda siyang mag-add ng fiber sa diet mo. And at the same time, hindi mabubusog ka agad. Ang tendency, hindi ka masyado marami kakainin. So ngayon, ito na siya! Again, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa brand. And then, na-assist tayo ni Jomar para subuan, bigay sa atin. And talagang wala tayong makita. So yung aking naruto, i-adjust ko ng konti. Pipikit pa ako para talaga walang dayaan. Aray, higpit. Shucks. Ayan na! So kung makikita nyo po, tinatanggalan ni Jomar yan kasi isa-isa ko po siya titikman. And then kung nakikita nyo yung corona, ang ayos niyan is gold, silver, and bronze. Tapos, gold, silver, and bronze. So kung sino yung nasa harap, yun ang gold. Yun ang first place. Second place ata, kanan or kaliwa. Hindi ko na matandaan. Tapos palit-palit na lang yan, depende. So let's go! Tingnan natin kung sino sa kanila ang kanin worthy! Ano sinabi? First, chicken luncheon meat. Ayaw ko na to. Parang liver spread yung lasa niya. Mushy yung texture niya. Hindi siya yung parang dense na buo as what I like na parang totoong laman. Though kasi processed meat to. Hindi siya ganun kaalatan. Aftertaste siya ng parang luncheon meat. Pero more on the parang nag-register siya sa akin as alam mo yung maling na brand. Yung kasi yung basehan ko ng pangit na lasa. Medyo ganun yung lasa niya sa akin. Third place ko muna siya since ayaw ko sa kanya, sorry. Huwag na pala sa third. Hindi ka type ng ganyan luncheon meat. Next! Chicken luncheon meat! Putik yan. Sabay-sabay tayo! Eto! It's plumpy. Na para pagkakagat mo, para kang kumagat ng shrimp. It's a little salty, pero yung salty na
alam mo magre-register sa'yo as, wow, luncheon meat yan, ang sarap. Ang sarap niya. May specific taste siyang alat na dense siya, but not too dense na parang matigas na siya. It's still, alam mo yun, if-first ko to, sobrang premium na lasa niya. Yung alat niya is parang sa Spam. Feeling ko Spam to. Ay, hawak mo na pala. So, thank you. Next, chicken luncheon meat! Ayun, may nakana na? Nagaan na? Nope. Meron siyang aftertaste na asim, parang preservative, di ko maintindihan, pero masarap yung texture niya. Almost similar siya dun sa nauna, prior dun sa first ko. Medyo humihibla-hibla yung texture, hindi siya ganun ka-dense as I'm expecting it. Para siyang, pag nguya mo, hibla-hibla agad siya, nag-iwa-hiwalay agad siya. Parang okay naman siya. Hindi, ayoko talaga. May aftertaste siya, ayoko, hindi ko bet. Nope, babay siya. Siya ang pinaka-last, prior doon sa hindi ko pa sinama sa list. So, parang pang 8 siya. Alam niyo, ang hirap na naka-blindfold kasi pag wala kang nakikita, limited yung pang-sense ng pang-amoy mo din. Kasi parang nagtutulungan yan eh, yung senses mo. Pag nakita mo kunyaring yellow yan, so parang ina-expect mo mabango, something like that. Parang ganun experience. So ngayon, since nakapikit ako, hindi ko alam kung ano yung nakikita ko. Bibig ko lang talaga yung ginagamit ko and yung dila. So, mas nalalasahan mo siya, even the slightest detail. Kaya ang hirap ng content na yun. Ba't ka naisip ko tong content na to? Ay. Next, chicken luncheon meat! Uy! Oh my God! Eto! Ang sarap! Ang sarap niya. Pero, out of all doon sa natikman ko sa kanilang lahat, siya ang pinaka-salty. Which I kinda like ng konti. Hints lang ng saltiness kasi yung mga nauna. Ang difference lang is hindi siya plumpy as dun sa first ko na parang yun ang tumatak sa isip kong lasa na texture na gusto ko sa luncheon meat. This one is firm and then crispy talaga siya na parang medyo pag naprito mo pa siya ng kaunti, titigas na. Pero gusto ko yung flavor nito, not the texture. Second place. Next, chicken luncheon meat! Bango? Parang gusto ko yung lasa nito. Manipis tong hiwa ko dito. Sarap na crispy. Sarap! Gusto ko to, may slight sweetness siya. Ganitong luncheon meat ang hinahanap ko. Sa texture, yes, it's firm, it's sturdy, matigas siya. Hindi siya kasing plumpy nung na first, pero flavor-wise, gusto ko to. Andito yung alat na gusto ko dun sa kanina na nasa second ko. Texture na gusto ko na firm, na parang buong meat ng kinakain mo. Meron siyang saltiness na aftertaste na nalalasahan mo. Kasi initial taste na malalasahan mo sa kanya is manamis-namis. Feeling ko, mas magugustuhan ng lahat to. Ang diverse na lasa niya, ang premium na lasa niya, gusto ko to. If-first ko to. Kanin birthday! Wala kaming sinaing. Next, chicken luncheon meat. Masarap yung lasa, pero yung texture may madulas. Hindi. Yun lang, yung dulas yung ayaw ko sa kanya. Pero kung sa pagkakatanda ko doon sa dalawang packet na natikman ko, siya yung pinaka-decente. Medyo matabang siya for my liking, pero may alat siya ng kaunting-kaunti. Subtle. Hindi ko ma-explain yung texture, para siyang may taba na hindi ko maintindihan. Hindi siya kasing firm nung kanina nagustuhan ko sa texture. Fourth. Basta hindi siya kasama sa top 3 ko. Pero siya ang pinakamaayos doon sa mga digwak ko. Next, chicken luncheon meat. Tigas. O baka sa pagkakaluto ko. Matigas nga. I mean, hindi siya matigas na bato ha. Sobrang firm niya, na puro extenders na siya. Ang tigas niya, be. Feeling ko pwede mong ipanghampas to. Oh, di ba? Hindi siya tostado kasi malambot pa siya eh. Pero sobrang firm niya. Pero not bad yung lasa ha. Parang hindi na siya luncheon meat, para kang kumakain ng dila ng baka. Para siyang overcooked na seafood. Pero yung lasa niya, pwede na. Pero hindi ko siya isama sa top 3 ko. Mas okay yung kanina. Siguro kasunod nun, di ba may fourth ako? Basta siya ang pangalawa dun sa mga wala sa top 3 ko. For sure, ayoko. Tanggalin mo na lang yan. Ang daming sinasabi. Next, chicken luncheon meat. Ang weird ng texture, parang naghihibla-hibla. Hindi ko alam kung pero ang sarap na lasa niya. It's very juicy. Na para sa totoong manok. Malambot to. Masarap siya.
It's lightly salty. And firm siya in a way na parang mahibla ng chicken ako nakakain. Pero hindi ko gusto yung texture na parang siyang nadudurog na parang ala liver spread ng konti compared doon sa natikman ko nung una. Pero masarap siya. Pero alanganin ako, parang hindi siya totoo manok. Ma-appreciate mo siya sa pang-apat na kagat. Doon lalabas yung pagkalinamnam niya and aftertaste ng alat. Texture, ako hindi masyado convinced. Hindi ko alam kung manok or para siyang papel na. Sorry. Pero siya yung pinaka-decente, siguro. Basta ayoko kung ano man to. Ikaw nga, Jo, tikman mo nga. Kasi ang weird. Ang weird ng lasa sa akin. Ano to? Oo. Hindi wahiwalay. Parang hindi siya luncheon meat. Sorry, hindi ko siya isama sa top 3 ko. Pero hindi ko bet. Sorry. Bye. Tapos na ba tayo? Opo. Sige, nakapwesto na yung tatlo. Opo. Yan. Pag dumidigay ako, puro luncheon meat ang nalalasahan ko talaga dahil. Okay, mag-reveal na tayo, guys. Reveal time! Lord, ang liwanag. Para na ako kunin ni Lord. Lord, sorry sa pinanggagawa ko. Wala si Spam? Ha? Wala? Yun yung huling kinain ko? Ha? Wala nga si Spam? Bias! Hindi kasi fan ako ng Spam. Pero first time ko makakatikim ng chicken. Tignan mo? Pag nakikita mo yung brand, feeling ko masarap na siya. Siya nga yung weird yung texture na di ko bet yung lasa. Well, mas magtitiwala pa rin ako sa naka-blindfold ako at hindi ko nakikita para walang bias sa brand. So, sorry, Spam. First time ko makatikim ng chicken Spam ng chicken flavor ng Spam. So, let me know in the comment section, guys, kung bet nyo ba yung chicken. Kasi ako, I'm a fan nung pork nila. And surprisingly, hindi ko... Ay, ito, kilala ko tong brand na to. Ginagamit namin lagi to. Isa sa mga ginagamit namin lagi to, Hansung. Legit ba? Hansung? Ito naman, luncheon meat. Oo nga, siya lang na nauwis ko. Tsaka si Lotte. Or kinain mo si Lotte? Gusto mo yung nanisi ako. So, ang aking third place ay Lotte! Aking second place ay si Bristol. Parang foreign ba to? And ang aking first place, congratulations, Hansung Luncheon Meat Chicken Flavor, nasa iyo ang Corona! Hindi ako makapaniwala kay Spam. Masarap nito. Ako gusto ko to. Kasi guys, ako ang basihan ko ng masarap na luncheon meat is firm and juicy at the same time soft sa loob. Siya yun. Kung nakikita ko sila, mas gusto ko to. Almost same sila ng texture nito. Mas malambot lang tong si Bristol. Pag nakikita na, nagaging mahayas na, no? Pero ito, texture, lasa, Hansung. Nakakapagod tong content na to. Ang haba. 2 hours namin ata to. 2 hours namin sinushoot. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to and let me know in the comment section kung ano pang gusto nyo ipa-rate, ipatikim, or ipa-blindfold taste test natin. And sana, parating masarap pa ulam nyo! Kahit di tayo, maya-ma'am. Bye!